Lauretta's POV. Nanigas ako sa kinatatayuan. Hindi ko alam ang gagawin. Di naman ako pwedeng magpanggap na hindi siya napansin dahil alam kong batid niya. Alam kong nariyan siya. Ibubuka ko na sana ang bibig ngunit naunahan niya ako dahil sa pagtikim niya. How are you? Nakangiting tanong niya sa baritonong boses. Umusog siya ng konti at tuloy na nga siya nakatayo sa tabi ko. Okay lang po, Gov. Matipid na tugon ko ngunit napagtanto ko para naman akong bastos kaya dinugtungan ko ng, kayo po, how are you? Napansin ko ang lihim ng ngiti sa kanyang labi, samantalang ang mga mata niya naman may kakaibang kistab. I'm good. Never been better. Ah, tumangutang ulang ako at hindi na lamang sasabihin. Nagdarasal ako na sana'y umalis na siya at nang hindi na ako makaramdam ng kaasiwaan. Ngunit nadismaya ako kaagad na mapagtanto na wala yata siyang balak na umalis. Is she the last one? Aniya sabay sulyap kay Amanda na hindi pa rin tapos. Opo. Sagot ko ay kinabaling na rin ang atensyon kay Amanda. Muli kaming binalot ng katahimikan, maliban na lamang sa nagsasalitang si Amanda sa harapan. Pumikit ako na mariin at napakagat sa ibabang labi. Naisip ko na baka kaya ako asiwa sa kanya ay dahil hindi pa talaga ako nakakahingi ng paumanhin sa nangyaring pangako sa kanya. Lumunok ako at marahan siyang hinarap. Pansin ko ang pagiging alerto ng mga bodyguards niyang nakatayo sa malapit na parabang anumang oras ipapahamak kong boss nila. Gusto ko lang po sanang humingi ng paumanhin sa nangyaring eskandalo noon. Alam ko pong hindi tama yung nagawa ko at nakakahiya naman talaga. What you did was the right thing, agap niya. Napakurap ako na ilang beses. Po? Tama lang ang ginawa mo, Lauretta. Kailangan mo pa rin namang protektahan ang sarili mo. Wala sa isip kong pinalandas ang dila sa ibabang labi dahil sa kaba. Napuna ko na nito nakuha kaninang atensyon niya dahil nagbaba siya ng tingin sa aking mga labi. Pero nagkamali po kasi ako dahil hindi naman po kayo. Pagod siyang bumuntong hininga at muling nagangat ng tingin sa aking mga mata. Paano kung hindi ako yon at masamang tao talaga? You were only defending yourself. It was only right. Hanggang ngayon ba'y pinag-aalala mo pa rin yung ginawa mo? Di na ako nakasagot at nag-iwas na lang ng tingin. Kung nagigilty ka, dapat mas magilty pala ako. Bigla niyang sinabi. Mabilis akong napatingin sa kanya. Bakit naman po? Wala naman po kayong ginawang kasalanan. It was me who hid in the dark in the first place. Kung hindi ko na nga sana ginawa yun, hindi mo na sana ako napagkamalan na manyak. Uminit ang pisngi ko sa huling salita na sinabi niya. Naningkit naman ang mata niya at kumurba pa itaas ang sulok ng kanyang labi. You're blushing, patuya niyang sabi. Napasinghap ako at agarang napadampi sa magkabilang pisngi. Hindi kaya, pilyo siyang umisi. Sa malapitan napansin ko ang dimple na lumantad sa kaliwang pisngi niya. Hindi may pagkakaila na tamang ang sinabi ng iba, pang kandidatang pogi siya. Tumikim ako at inayos ang sarili. Binaling ang tingin sa mukhang patapos na yatang si Amanda. To ease your guilt, I have a proposition for you then. Si Governor. Muli ko siyang tiningnan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hayaan mo akong ihatid ka sa inyo pa uwi mamaya. And after that, let's call it quit so that you can forget about what happened. Awang ang labi, tinitigan ko pa siya ng ilang segundo. Hindi na ako sigurado kung isang gobernador pa ba ang kaharap ko. Nakakaya naman po sa inyo, Gov. Hindi na po pala ako guilty. Huwag niyo na lang po akong ihatid. Natatarantang agap ko. I'm afraid this time, I won't take no for an answer. Ngumiti man siya, hindi nawala ang determinasyon sa mga mata niya. Nagmumukha na siguro kung isda dahil sa paulit-ulit na pagbukas-sara ng bibig ko. Hindi ko na alam ang sasabihin sa kanya. Lunch na muna tayo, everyone. Magkasabay kaming nagpalinga sa pinanggalingan ng tawag. Napatingin kami kay Miss Lucy na siya palang nagaya para sa pananghalian. Nilapitan na rin kami ni Mayor. Ngumiti siya sa akin at tinapik niya naman sa balikat si Governor. Come on now, iho. Lunch is served. Sambit ni Mayor. Nakita ko rin ang pagkaway ni Yelena sa akin at napansin ang pariningkit ng mga mata niya habang mariing nakatitig kina Mayor at Gov. Mabilis akong bumaling sa dalawang politiko at nagpaalam. Magkakilala pala kayo ni Mayor at Gov? Bulong sa akin ni Yelena na makalapit na ako sa kinatatayuan niya. Hindi naman. May tinanong lang. Tumango lamang siya at gumiti. Nilapitan na namin ang cottage kung saan nakalapag ang mga pagkain. Tahimik lang ako habang kumakain samantalang ang iba naman nakikipagkwentuhan.
Sa may di kalayo ang isa pang cottage, kumakain din sina Mayor at Governor kasama si Miss Tusi. Dalawa pa lang ang cottage sa isla kaya talaga namang siksikan kami sa loob. Pagkatapos kaming kumain, may pa-series of pictorial pa kasama si Mayor. Humilera na kami sa gilid ng dalampasigan at pinagitnaan si Mayor Carino at kinuhanan ng unang shots. Kahit alam kong nanonood sa amin si Governor, iniwasan ko pa rin dumapo ang tingin sa kanya. Matamis akong umiti at tinutok ang tingin sa camera na nasa harap. Sunod namang kinuhanan na ikang kasama pa ng ibang staff. Kinulit din ni Mayor si Gov para sumama na, kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang magpatianod at tumabi kay Mayor. 3:30 na at patapos na kami sa picture taking nang bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Para kaming mga langgam na nagsitakbuhan papunta sa cottages para sumilong. Halos 1 oras din ang tinagal ng pag-ulan. Napasulyap ako sa suot na relos nang tumila na ito. Nakita ko 4:30 na pala. Hindi na kami nagtagal pa sa isla at baka maabutan pa ng dilim habang bumabiyahe. Muli na kaming sumakay ng bangka. Di namin kasama sina Mayor, Gov at ang mga tauhan nito dahil may dala silang pribadong bangka. Habang nakaupo na binuksan ko ang backpack na nakakandong lang sa hita ko. Kinuha ko mula rito ang kulay itim na jacket dahil sa nararamdamang lamig ng simoy ng hangin. Ganon din ang ginawa ng iba pa. Matapos sa mahigit 1 oras na biyahe, dumaong na rin ang bangka sa pier. Bumaba na kami at agad kong napansin na may sasakyan na naghihintay doon. Nang may sumalubong kay Amanda na isang lalaking matanda, doon ko na napagtanto ng mga sundo na pala nila ito. Pansin kong hindi pa rin nakaalis na Mayor at Gov dahil kausap pa rin nila ang ibang staff. May magagarang sasakyan na rin na naghihintay sa kanila. Biglang sumagi ulit sa isipan ko ang sinabi ni Governor na ihahatid niya ako. Di naman siguro siya seryoso na sinabi niya yon. Napailing na lamang ako sa sarili. Kinuha ko ang cellphone para i-text sana si Donita para masundo ako dahil pansin ko wala na mga tricycle na mamasada dahil sa sama ng panahon. Nahinto ako sa pagtipa ng marinig ang pagtawag ni Miss Lucy sa akin dahilan upang mapalingon ako sa kanya. Laureta, wala ka bang sundo? Sumabay ka na sa akin. Pinagbuksan siya ng pinto ng kotse ng isang lalaki na siguro asawa niya. Hindi na kailangan, Lucy. Ako nang bahala kay Laureta. Biglang sabad ni Mayor. Tapos na silang mag-usap na ibang staff at mukhang nakaalis na rin ang mga ito. Hindi ko na rin nakita pa si Governor. May pagtataka man sa mukha ng head of tourism ng aming lungsod, hindi naman na siya umalma pa. Tinanguan niya si Mayor at pumasok na ng kanyang sasakyan. Ilang sandali pa humarurot na rin ito papaalis. Iminiwestra ni Mayor ang isang BMW na sasakyan. Sinanasan niya ang bodyguard na nakatayo sa gilid lamang nito. Kaagad namang nakuha ng bodyguard ang utos ni Mayor at binuksan ito. Tiningnan nila akong pareho at hinintay. Nahihiyaman pumayag na lang ako sa gusto ni Mayor at tumakbang na papalapit sa sasakyan. Pumasok na ako sa loob nito. Nilinga ang bodyguard na nagbukas. Salamat po, nakangiting sabi ko sa kanya. Bahagya lang siyang tumango at sinara na ulit ang pinto. Huminga ako na malalim at mistulang nayapos ng dalang backpack. I told you I'd give you a ride home. Biglang sabi ng boses sa gilid ko. Parang biglang nahulog ang puso ko na makitang si Governor ito na nakaupo sa tabi ko. Napanunok ako at natameme. Umangat ang sulok ng labi niya. What's your address, Loretta? Hindi ko alam kung paano ko naibigay sa kanya ang address ko. Mistulan kasi akong wala sa sarili habang sinasabi to sa kanya. May ibibigay pala ako sa'yo. Aniya, habang kinukuha ang paper bag na nasa gilid niya. Iniabot niya ito sa akin at tinanggap ko naman. Ano po ba ito? Buksan mo. Sinunod ko ang utos niya at tinanggal ang nakastaple sa bukana ng paper bag. Dinukot ko ang laman nito at inangat ng isang bagay. Tinitigan ko ito ng maigi. Baygon? Pinaghalong naguguluhan at manghang tanong ko na nakatingin na sa kanya. Ngumisi siya at may nakakabling tawang kanyang mga mata. Pinalitan ko yung binato mo sa akin. Use it as a protection against maniac. Uminit ang pisngi ko at alam ko na ungulay kamatis na ito. Awkward akong tubikim at mabilis ang ibinalik sa loob ng paper bag ang Baygon spray. Inilapag ko to sa espasyo na nasa gitna naming dalawa. Hindi na ako umipikpat, binaling na lang ang tingin sa kalsada. Kahit na alam kong nakatingin siya sa akin, hindi pa rin ako lumingon. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko lang ang pagbuntong hininga niya na para bang may malaking pinoproblema. Mahigit kumulang 20 minutos ang biniyahe namin.
Medyo malayo ang bayan namin sa kanila kaya hindi ko maunawaan kung bakit niya pa ako ihahatid. Pwera na lang kung kina-mayor pa rin siya uuwi. Tapos na naman ang pista. Na makitang malapit na kami sa eskinita papunta sa amin, ipinahinto ko na ang sasakyan. Are you sure? It's kinda dark. Idediretso ka na lang namin sa bahay ninyo mismo? Pahayag ni Gov. Tinanggal ko ang suot na seatbelt. Hindi na po. Malapit lang naman ang bahay namin dito. Pwede lang na nakarin. Sa wakas, natanggal ko na rin ang seatbelt. Tiningnan ko siya at ginitian. Maraming salamat po sa paghatid, Governor. Hindi na po kayo kailangan pang magpagka-guilty dahil quits na po tayo. Kahit nakita ko ang pagtutol sa itsura niya, lumabas ako ng sasakyan bitbit ang bag ko. Ako mismo ang nagbukas ng pinto nito. Kinawayan ko muna siya bago sinarang muli ang sasakyan. Panatag ako na hindi na magkukrus ang aming landas at wala na kaming magiging ugnayan pa. Mabilis ako naglakad papasok ng eskinita. May mga ilaw pa naman sa kalsada at may mga tao pa rin na nagkukwentuhan sa labas ng kanilang mga bahay. Mayroon pa nga nagtitinda ng barbecue sa gilid. Kahit na medyo malayo ang bahay namin, taliwas sa sinabi ko kay Governor. Kampante ako na walang masamang loob dahil mababait ang mga tao. Alam ko rin masama magsinungaling pero nagsinungaling pa rin ako kay Gov. Ayoko namang pagpiestahan siya, lalo na't kapansin-pansin naman talaga ang magara niyang sasakyan. At higit sa lahat ayokong makita ni Chang dahil alam ko mas lalo lang niya akong huhusgahan. Paglaon ng halos 10 minutong nakaraan, nakarating na rin ako sa tapat ng bahay. Binuksan ko ang pinto ng gate at pumasok na sa loob. Kinuha ang susi mula sa bag at binuksan ang pinto. Medyo nagtaka pa ako dahil nakapatay ang ilaw. Pinindot ko ang switch na nasa gilid lang ng bintana para magkaroon ng liwanag. Sinulyapan ko ang relo at nakita ang alas 8 na ng gabi. Marahil nasa simbahan pa si Chang. Ewan ko na lang kay Chong, baka naman nagiinuman pa sa labas. Pumasok na ako sa kwarto at pagod na nilapag ang bag sa kama. Ni hindi ko pa napipindot ang switch ng ilaw. Hinubad ko ang jacket na suot dahil naiinitan na ako. Kinukumbinsi na ako ng katawan kong matulog kaya't napagpasyan kong huhubarin na ang suot na bra. Nahawakan ko ang strap nito nang may nahagip ang mata ko sa bandang sulok sa kabila ng kadiliman. Nanigas ako sa kinaupuan. Walang ano-ano'y mabilis akong tumayo upang pindutin na ang switch ng ilaw. Nahindik ako ng kasabay ng pagtayo ko ay ang tuluyang paggalaw ng nasa gilid. Dahil sa liwanag, tuluyan ko nang nakita ang tiyuhin ko. Hawak-hawak ang kutsilong matagal nang nakatago sa ilalim ng unan ko. Shhh! Huwag kang sisigaw kundi babalatan ko yung pagmumukha mo. Pagbabanta niya sa akin. Lumapit siya sa pintuan upang maharangan ito. Mas nahindik ako dahil hindi ko naaamoy ang alak sa kanya. Hindi po kayo lasing? Nakakapangilabot ang isi niya. Siyempre, para mas maramdaman kita. Natatakot man, mas pinatatag ko ang loob ko. Tinoon ko ang pansin sa kutsilong hawak-hawak niya. Pansin kong humigpit ang pagkakahawak niya rito. Matalim ito, alam na alam ko. Inangat niya ito sa ere. Hubad na. Matigas na utos niya habang hinahagod ako na mapagnasang tingin mula ulo hanggang paa. Chong, wag po. Pilit ko mang pinatatag ang boses sa huli, nabasag pa rin ito. Hubad na. Alam kong marami na rin nakatikim sa'yo tapos mag-iinardi ka pa. Dumura siya sa sahig. Isusumbong kita kay Chang, sabi ko. Ngunit alam kong kulang ito ng pananalig dahil pareho naming alam na wala talaga akong aasahan sa sariling tiyahin. Malademonyo siyang humalakhak. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para sumigaw ng malakas. Tulong! Tulungan niyo ako! Sunod-sunod na mura ang pinakawalan niya at sinugod ako. Tinakpan ng bibig ko gamit ang isang kamay habang ang kutsilo naman na hawak niya sa kabilang kamay ay dumiin sa leeg ko. Punyeta ka talaga kahit kailan eh. Matalim niyang sinabi. Halos di na ako makahinga dahil sa higpit ng pagtakip niya. Batid ko mang wala na makakarinig pa sa akin, nagpatuloy ako sa pagsigaw hanggang tuluyan na nga akong mawalan ng boses. Malakas si Chong, matangkad din siyang tao at may malaking katawan. Wala akong kalaban-laban sa kanya. Mula sa pagpupumiglas, unti-unti akong nanghina. Ang buong akala ko'y tuluyan na akong mawawala ng malay. Naging alerto ulit ako na marinig ko ang marahas na pagpunit niya sa manggas ng suot kong off-shoulder white dress. Nabuhayin ulit ako at buong lakas na inapakan ng paa niya. Napaimpit siya sa sakit at naging maluwag ang kanina ay mahigpit na pagkakahawak niya sa akin. Kinuha ko itong oportunidad para makawala siya. Matindi ang panginginig ng kamay ko habang iniikot ang doorknob.
Mabilis at natataranta ko itong binuksan. Dinig ko ang malulutong na mura ni Chong sa likod. Tumakbo na ako papalabas. Dire-diretso ko itong ginawa hanggang sa tuluyan na nga akong makalabas ng bahay. Makalabas sa impyerno. Nangihina may pinagpatuloy ko ang pagtakbo hanggang sa makalabas na ako ng gate. Tira nagdidilim ang paningin ko na makitang may konting dugo ng dumadaloy mula sa leeg ko. Pagaray-garay na ako sa daan. Naninding ang balahibo ko sa takot na nabunggo ako sa matigas na katawan ng isang lalaki. Si Chong? Ni hindi ko magawang mag-angat ng tingin dahil sa panghihinang nararamdaman. Sa natitirang lakas, kiniyom ko ang kanina pang nanginginig na mga kamay at sunod-sunod sinuntok ang dibdib na lalaki na sa mga oras na walang iba sa isip ko kundi si Chong. Sa pangatlong suntok, mariing hinawakan ng lalaki ang palapulsuhan ko upang matigil na ako. Doon na ako huminto dahil dito kamay ni Chong. Unti-unti ako nag-angat ng tingin. Tumambad sa akin ang pinaghalong matinding pag-aalala, galit, at siguro hinagpis ng bumalatay sa mukha ni Governor Gavin Del Faro. "What the hell happened to you?" Tanong niya sa matigas at mapaghimagsik na boses. "Tulungan mo ako. Please, tulungan mo ako." Pahangal kong pagkakasabi at nanginginig ng boses. Rumahan ang pagkakahawak niya sa palapulsuhan ko hanggang maging haplos na ito. Marahan niya akong hinawakan sa balikat at mabilis ang sinuri ang katawan ko na tila ba naghahanap ng anumang sugat. Tumalim ang tingin niya nang dumapo ito sa leeg ko. "Who did this to you?" Mistulang yelo sa lamig ang boses niya. Pumikit ako ng mariin. Sa pagpikit ko'y diretso pang pagbagsak ng mga luha. Si Chong! Si Chong! Anas ko na sumisikip na naman ang dibdib. Humigpit ang pagkakahawak niya sa magkabilang balikat ko. Marahan niya akong hinapit papalapit sa kanya hanggang sa bumagsak na ako sa kanyang malapad na dibdib. "Benji?" Malamig niyang sinabi. Dumilat ako at nakita ang dalawang bodyguard niya na kaagad tumugon sa pagtawag niya. Mabilis ang ginawa nilang paghakbang papalapit sa bahay na desperadong nilalabasan ko kani-kanina lamang. Pumasok sila sa loob at nanlamig akong bigla. "Come on, dadalhin kita sa ospital." Nagangat ako ng tingin at nakita ang paglamlam ng mga mata niya. Anong gagawin mo kay Chong?" Tumalim ang tingin niya. Tumuwid ang linya ng kanyang mga labi. "Kung ano ang dapat. Ayokong pumunta ng ospital. Ayokong... Hindi ko na maituloy-tuloy ang sasabihin dahil sa panginginig ng mga labi ko. "I understand. Come with me." Inalalayan niya ako palapit ng sasakyan niya. Mabilis kaming pinagbuksan ang pinto ng kanyang driver. Nauna akong pumasok sa loob at sumunod naman siya. "Paanong bodyguards mo?" Tanong ko na makaandar na ang sasakyan. "They will have their own ride?" Inabutan siya ng isang paper bag at kulay puting box ng kanyang isa pang bodyguard na nakaupo sa front seat. "Saan tayo pupunta?" Tanong ko na naman habang tinitingnan siyang nagbubukas sa paper bag. Nakita ko kinuha niya mula rito ang isang kulay brown at halatang mamahalin na leather jacket. Sinuot niya ito sa akin. Sa isa sa mga pagmamay-ari kong properties. Kinuha niya naman ang puting box at binuksan ito. Doon ko nakita na naglalaman pala ito ng first aid kit. Kumuha siya ng maraming bulak at isang bote ng betadine mula sa box at pagkatapos nilapag niya ang box sa gilid ng upuan. Naglahad ako ng palad. "Ako na po, Gov. Mukhang di naman gaanong malalim." Inignora niya lang ang sinabi ko at nilapit niyang mukha sa bandang leeg ko. Marahan niyang hinawi ang buhok ko sa likod ng balikat. Nakakunot ang kanyang noo habang kritikal na pinagmamasdan ang sugat sa aking bandang leeg. Marahas siyang bumuntong hininga at unti-unti dinampi ang bulak sa sugat ko. Dahan-dahan akong napapikit dahil sa hapding dulot nito. Ano po ang mangyayari sa tiyuhin ko? Ramdam ko ang panandali ang pagtigil niya sa ginagawa. Napadilat ako para matingnan siya sa mga mata. Nakita ko ang matinding pagpipigil dito. Ang pagpipigil sa pagpuyos ng galit. Umigting ang kanyang panga kasabay ng marahas sa paglunok niya. Kung ako ang masusunod, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko? Siguro nakita niya ang takot na sumakop sa mga mata ko, kaya agad bumanayad ang tingin niya. Nang magpatuloy siya, huminahon ang kanyang boses. "Anong gusto mong gawin ko, Loretta?" Pumikit ulit ako. Kasabay ng pinaghalong galit at takot, muling tumulo ang luha ko. Naramdaman ko ang malamyos na pagpalis niya sa mga luha ko gamit ang kanyang daliri. Suminghot ako at nag-iwas ng mukha. Ayokong kaawaan niya ako. Ayokong makita ng kahit na sinong pagiging miserable ng buhay ko. "Hayaan niyo na lang po si Chong," sambit ko sa maliit na boses na hindi siya tinitingnan.
Matagal pa bago siya nakapagsalita. Ramdam ko ang tensyon sa kanya. Is that what you really want? Pabulong na pagkakasabi niya. Punong-puno ng pangunawa, masyadong mapagbigay. Unti-unti akong tumango. Hindi pa rin siya magawang tingnan. Dinig ko ang pagbuga niya ng malalim na hininga. Ipinagpatuloy niya ang marahan na panggagamot sa akin. Pareho kaming hindi na nagsasalita hanggang sa matapos ang panggagamot niya. Binalot kaming muli ng komportableng katahimikan. Siguro parehong nilulunod ang mga sarili sa pag-iisip. Inihilig ko ang ulo sa headdress ng upuan. Niyapos ang sarili at naging komportable sa suot na jacket ni Gov. We're here, sir. Anang kanyang bodyguard paglao ng ilang minuto. Pansin ko na nga ang paghinto ng sasakyan. Naupo na ako ng diretso at inihanda ang sarili. Sabay lumabas ang kanyang driver at bodyguard. Pinagbuksan nila kami ng pinto ng sasakyan. Unang lumabas si Gov at inalalayan niya naman ako sa paglabas ko. Iginala ko ang tingin sa paligid. Sa kabila ng kadiliman, may naaaninag pa rin akong pine trees. Patuloy lang ang paglinga ko hanggang sa dumapo ang tingin ko sa isang bahay na mayroong 2 palapag. Nakabukas ang ilaw nito sa loob. Bumaling ako kay Gov at nakitang pinagmamasdan niya palang reaksyon ko. Bahay niyo po ba ito? Tinanguan niya ako. Oo, pero walang nakatira dito dahil nasa kabilang bayan ang residential house ko. I want you to stay here for the meantime. This will be your safe haven. Gusto ko sanang umapila ngunit hindi na ako nakapagsalita dahil mabilis niyang tinanguan ang kanyang bodyguard at kagad naman itong binuksan ang pinto ng bahay. Giniyan niya ako papasok sa loob ng bahay kaya wala na rin ako nagawa at nagpatianod na lamang. Kagad kong nakita ang maliwalas na loob nito. May iilang mga mamahaling muebles sa loob at agaw atensyon din ng malaking flat screen TV. Your room is upstairs. Bukas na bukas magpapapunta ako ng doktor dito to check on your wound since you don't want to go to the hospital. Dahil sa sinabi niya ay napadampi ulit ako sa suot na nasa leeg na nilapatan na niya ng bandage. Bukas din magpapabili ako kay Benji ng mga gamit at mga kakailanganin mo. Pagpapatuloy niya pa. Para bang naisaayos at napag-isipan na niya ng mabuti ang gagawin. Dahil nasa likod ko siya nakaantabay ay napalingon ako sa kanya. May mga gamit at damit naman ako sa bahay. Hindi ka na babalik doon, Laureta? Agap niya na may pinalidad ang tono. Naitikom ko ang bibig na parang kuting lang na napagalitan. Come on, I'll take you to your room upstairs. Nauna nga siyang umakyat ng hagdanan. Tahimik lang ako na nakasunod sa kanya. Pagdating sa ikalawang palapag nakita ko, meron tong 3 kwarto. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nang marating ang pangalawang kwarto, huminto na siya at binuksan ang pinto nito. Sumunod ako sa pagpasok niya sa loob. Malaki ang espasyo ng silid. Meron ding isang maliit na flat screen TV. May isang queen size bed din na may malinis na puting bedsheet. At sa nakita kong isang pinto sa may sulok, naisip ko indoor CR siguro yon. Do you like it here? Pwede kang lumipat ng ibang kwarto kung hindi mo to gusto. Naupo ako sa dulo ng kama at tinignan siya. Maganda na po dito, Gov. Sobra pa nga. Nang maalala na suot ko pa pala ang jacket niya, kagad akong umaktos sa paghubad nito. Keep it. Sa'yo na yan. Agap niya. Natigil ako at unti-unting inayos na lamang ang jacket na suot. Tinignan ko siya diretso sa mga mata. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa kabaitan ninyo sa akin. Ang dami niyo na pong naitulong. Hayaan niyo po at kapag nakanap na ako ng pwedeng lilipatan, aalis din po ako agad dito. Pagod siyang bumuntong hininga at nilagay sa akin ang isang kamay sa bulsa. Huwag mo yung alalahanin. You can stay here for as long as you want and you need. Gusto ko sana siya tanungin kung bakit ang bait niya sa akin, pero natatakot ako sa magiging sagot niya. Hindi ko lang alam kung sa magiging sagot niya ba ako takot o sa magiging reaksyon ko. Pareho kaming napabaling sa bukas na pinto nang marinig ang pagtikim mula dito. Nakita naming si Benji to na may bitbit na isa na namang malaking paper bag. Naglahad si Gov ng kamay kaya't pumasok na si Benji at inabot ang paper bag sa kanya. Matapos gawin yon, iniwan na rin niya kami. Ano kayang ginawa nila kay Chong? Marahang nilapag ni Gov ang paper bag sa gilid ko. I bought you some clothes and toiletries. You should go and change. I'll be staying in the other room. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Hindi po ba kayo uuwi, Gov? Marahan siyang umiling. Hindi po ba kayo iniintay ng asawa at anak ninyo? Inosenteng pagpapatuloy ko. Mariin niya muna akong tinitigan sa mga mata bago siya nagsalita.
I don't have a child. Awang man ang labi sa nadiskubre, tumango pa rin ako. E di, asawa na lang? Huli na mapagtanto ko na ang awkward para na naging tanong ko. Gusto ko tuloy tampalin ang sarili ko eh. Nag-iwas siya ng tingin. Pansin ko ang paggalaw ng Adam's apple niya, marahil dahil sa mabigat niyang paglunok. Napahilot siya sa kanyang sentido. My wife and I, it's complicated. Parang patay niyang ibinaba ang kanyang kamay at muli akong tiningnan. Are you hungry? Pwede ako magpaluto kay Benji. Marahan akong umiling at nginitian siya. Sa kabila ng pinagdaraanan ko sa isang gabi lang. Tama nga ang kasabihan na sa bawat problema laging may pag-asa. Hindi naman po. Magbibihis lang po ako at magpapahinga na. Alright, good night then, aniya. Na makalabas na si Governor at maisara niya na ang pinto, kinuha ko ng paper bag at binuksan. Nakita ko sa loob ang iilang damit at underwear. Uminit ang pising ko na may isip na bodyguard na pa talaga ang bumili nito. Meron din ako nakitang toothbrush, toothpaste at tissue. Medyo nagtaka ako kung saan to nabili ng kanyang bodyguard, malalim mang gabi talatang sarado ng mga mall. Naresolba rin ang isipan ko nang maalala na isang governor nga palang nag-utos sa kanya, kaya siguro nga'y nagagawang posible ang lahat. Tumayo ako, bit-bit ang damit at nagtungo na sa CR. Naisipan kong mag-shower para mawala ang dumi sa katawan. Mawala ang alaala ng mga mararahas na kamay ni Chong na dumampi sa balat ko. Matapos maligo, nahiga na ako sa kama kahit basang-basa pang buhok. Yapos ang sarili, pumikit ako at tuluyan ng humagulhol. Anong buhay ang naghihintay kay Laureta ngayong nasa poder siya ni Gavin? Mahulog kaya ang loob niya sa lalaki gayong may asawa na ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.